Kasayan, TMX 125. Nag-battery operated ng CDI. Ito siya kasayan. Ito yung stock niya. Ginawa na lang niya palawit sa kanyang sa kanyang susi. Ginawang keychain. Ito yung stock niya kasayan. Tapos nagpalit siya ng 4-pin CDI. So, dapat kasayan meron kayong kaalaman bago kayo magpalit ng 4-pin CDI. Ito siya. Punta tayo dito sa kanyang stator. Ito kasi yung stator natin, kakapalit lang natin. Dahil naka 4-pin CDI siya, naka-disconnect na tong itong black red o primary coil. Pero buo tong buo tong primary coil dahil nagpalit tayo ng bagong CDI. Hindi na to po pwede kasi ito na yung 4-pin CDI. Ang magkaterno, ito at saka ito. Yung stock CDI. Ngayon kasayin, ano ba yung magiging disadvantage kung sakaling nagpalit tayo ng 4-pin CDI? Kasi hindi naman to sinasabi ng kadalasan hindi naman sinasabi ng mga mekaniko kung ano yung disadvantage pag nagpalit ka ng 4-pin CDI. Ito kasayin para magkaroon kayo ng idea. Kasi ito yung pinakamadali kaysa magbaklas ka nito, kaysa magbaklas ka ng ganitong stator. Dito ka na, magpalit ka lang ng 4-pin CDI, okay na kagad, mas madali, mas mura yung labor. Tsaka kailangan lang kasayan dito, meron kang kaalaman. Para pag ginawa mo to, alam mo yung, mayroon ka ng idea at maiingatan mo na yung motor. Tsaka kasayan ito yung 4-pin CDI. Ngayon, ang regulator rectifier nito kasayan ay, nandito Nandito ang ating regulator rectifier. Open ba itong na to? Isa. Tignan ko nga itong isa kung naka-open. Yun, ito naka-open. Parehas TMX 125 yan. Nandito ang regulator rectifier niya kasi battery operated CDI. Pag nasira yung regulator rectifier natin kasayan, nasira tong regulator rectifier natin. Tapos, yung battery natin, pag nasira ito, hindi magkakarga yung battery Yan. Hindi magkakarga yung battery pag nasira yung ating regulator rectifier. Ngayon, nasira yung regulator rectifier, hindi nagkarga yung battery, aandar pa rin ang ating battery operated na CDI. Aandar pa rin hanggat hindi nauubos yung karga ng ating battery. Pag naubos yung karga ng ating battery, wala na, hihinto na yung ating motor o mag-aalay lakad na yung ating motor. Pahina na siya ng pahina na parang naglalakad siya. Pahina yung takbo habang nauubos yung karga ng battery, pabagal siya ng pabagal. Ito siya kasayan sa battery operated battery operated CDI. Ngayon kasayan, halimbawa naman buo naman tong regulator rectifier. Ang nasira naman sa kanya etong charging coil. Nagka-idea tayo dahil sa video na to. Etong charging coil ito naman yung nasira sa atin, yung charging coil niya. Pag nasira yung charging coil, kahit buo yung ating regulator rectifier, kahit buo ang regulator rectifier natin, kung nasira naman yung ating charging coil, hindi rin to gagana. Hindi rin to gagana kasi nandito to sa loob. Nandito yung ating stator Pag nasira tong natin, charging ng regulator rectifier natin, ganun din ang mangyayari ngayon. Aandar pa rin yung ating motor. Pag andar ng ating motor, naubos yung karga ng battery, hihinto na siya. Hihinto na siya kasi merong dalawa. Merong dalawa na magpapahinto sa ating motor. Kaya yun ang kailangan nating malaman para maaagapan natin. Pag nasira ito at naubos yung karga ng battery, kasi pag sira ito, hindi na magkakarga yung battery. Pag naubos yung karga, hihinto na yung motor. Ngayon, buo to ngayon. Kung buo naman to, nasira naman yung charging coil, hindi na to gagana. Kasi dito nagmumula sa stator. Sa stator nagmumula yung pagcha-charge nito. Ngayon kasi tatakbo pa rin siya. Pag naubos na yung laman ng battery, eto na, hindi na siya tatakbo. Yung kasayan yung disadvantage ng pagbabattery operated ng na CDI. Pagpapalit ng battery operated na CDI. Ito ito siya. Yung CDI na to pinalitan ng battery operated. Ngayon kasi pupunta naman tayo sa sa stock.
stock CDI. Ito, stock pa rin 'yon. Dito tayo. Ito, ganito yung CDI niya, ha. Yan. Medyo bagalan mo yung liko, baka mahilo sila. Yung liko ng camera. Punta naman tayo sa stock. Ito siya kasayan. Kung dun kanina ay naka-disconnect siya, ito naman pagka naka-disconnect hindi siya andar. Ito siya, oh. Ito yung ating primary coil, stock CDI. Yan siya kasayan, ha. Naka-stock CDI tayo, ha. Ayan, oh. Black red. Oh, primary coil. Stock CDI tayo, ha. Yan ang nagpapagana sa kanya. Yung isa naka ha. Pakakita mo ulit yun. Ituro mo nakatanggal yan. Black red. Ayan, nakatanggal yan kasi battery operated CDI. Ngayon, balik ka ulit dito. Ito siya kasayan, ha. Naka tayo, ha. Naka stock tayo. Stock CDI. Ito ngayon siya. Ang stock CDI, pag nasira yung ating regulator rectifier, stock CDI, tatakbo pa rin ang ating motor. Ngayon siya kasayan, ha. Tatakbo pa rin yung ating motor kahit masira ang ating regulator rectifier. Ngayon kasayan, pag wala tayong battery, tatakbo pa rin yung ating motor. Kahit walang battery o sirang battery, sira ang regulator rectifier at walang battery, sirang battery, tatakbo pa rin ang ating motor kasayan. Kasi nga ang nagpapatakbo sa kanya ay primary coil. Yan siya, primary coil ang nagpapatakbo sa atin. Kaya kahit walang charger at walang battery, tatakbo pa rin ang motor. Doon naman kasayan, tatakbo pa rin siya kahit walang battery ba? Yan. Sa battery operated naman kasayan, tatakbo pa rin siya kahit walang battery, basta buo itong natin. Buo yung regulator rectifier natin at buo yung charging ng stator. Buo yung charging ng stator natin, ha. Dito sa stock CDI, kahit sira yung charging ng stator, sira yung regulator rectifier, sira yung battery o walang battery, automatic tatakbo pa rin ang ating motor kasayan. Tatakbo pa rin siya kasi ang nagpapatakbo sa kanya ay primary coil o itong black red. Ngayon kasayan, ganito lang yung gagawin natin kung sakaling nag battery operated. Kailangan lang natin maging mapanuri sa ating motor. Ito lang yung isang diskarte kasayan, ito yung pwede nyo gawin. Magkabit lang kayo ng voltmeter. Pag nagkabit kayo ng voltmeter, monitoring yung battery, monitoring yung charging ng stator, monitoring yung regulator rectifier. Mamo-monitor nyo yung tatlo na yung kasayan. Hanggat nagcha-charge siya, walang magiging problema sa takbo ng inyong motor. Yan siya kasayan na, kaya ang pinakamaganda sa battery operated, dapat alam nyo kung nagcha-charge o hindi yung motor nyo. Hindi yung, kung wala ka kasi nito kasayan, magbabase ka lang sa mga busina. Babase ka lang sa busina, babase ka lang sa starter. Alam mo na malakas pa yung battery mo pagka gumagana yun. Paano kung nananakbo ka na, naglo-long ride ka na kasayan, tapos hindi na pala nag-charge yung iyong motor. Hanggang sa humihina-hina na yung takbo ng motor mo. Hanggang sa gabi na, wala nang mga motor shop, titirik na lang yung motor mo. Hihinto na lang yung motor. Pagka sira yung regulator rectifier o yung charging coil ng stator. Samantalang si stock CDI kasayan, automatic yan. Kahit sira yung regulator, walang battery, sira yung charging coil ng stator, aandar siya. O kaya kasayan, ito lang ang solusyon dyan. Simpleng-simple, voltmeter. Magkabit ka lang ng voltmeter. Naka-monitoring na yung yung motor mo, na battery operated mo na motor, hindi ka mangangamba. Pero pag hindi mo alam to, magtataka ka, tumiri ka na lang, nasira na pala yung charger o yung charging coil ng stator. Yun lang kasayan yung dapat yung malaman para pag nagpalit kayo, meron kayong idea. May idea kayo kung ano yung solusyon. Pag meron ka kasi nito kasayan, mawawala na yung disadvantage mo. Yung
disadvantage niya mawawala na kasi monitor. Bago pa malobat ang iyong battery, malalaman mo na rito. Hindi ka nagagamit ng mga ilaw, malalakas na busina, o yung mini driving light. I-maintain mo yung ilaw mo para makauwi ka. Para kinabukasan, mapalitan mo yung sira ng iyong motor, kung regulator ba o stator yung naging sira niya. Sa tulong nito, maiuwi mo ng maayos yung motor at